Hallelujah, praise the Lord. At salamat po sa Panginoon sa tagpong ito. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at sa Doropate Parian kay Ma'am Che at kay Pastora Christy ng Doropate Lamesa. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay, Panginoon. Narito po kami, nagsusumamo, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Lihim man hayag, sinadya o hindi. Panginoon, patawarin niyo po kami. Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga gagawin upang magkaroon ng katagumpayan. Panginoong Hesus, lukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawa ng aming mga pag-aaralan ngayong oras na ito, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa amin, sa aming mga puso. Nawa, hindi po namin basta marinig o mabasa lamang ang iyong mga salita. Bagkus, Panginoon, nawa ito ay makita sa amin na ikaw ay totoong Diyos, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lumakad sa iyong katuwiran, sa iyong kalooban lamang, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Wala pong kakayahan na kaalaman, Panginoon. Kulang ang aking kaalaman. Wala pong katagumpayan kapag hindi mo ako sasamahan. Kaya, Panginoon, Banal na Espiritu, samahan niyo po ako sa tagpong ito na maghayag ng iyong mga banal na salita. Kalooban mo lamang ang mangyari ang lumabas sa aking bibig. Maging daluyan po ako ng pagpapala, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na aking mga kapatid na makikinig. Nawa, buksan mo kanilang mga puso't isip na tumimo sa kanila, Panginoon, ang iyong mga salita. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaakay na po namin ang katagumpayan. Ito po aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsamba ng banal na Espiritu. Jesus' name, Amen. Hallelujah, mga kapatid. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Santiago 2 verse 1 hanggang 13 po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Santiago 2, 1 hanggang 13 po. Babala laban sa pagtatangi. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Amen. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit na mag-aara, dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng mag-aara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lamang diyan o kaya'y sa sahig ka na lamang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyong mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Ngunit, hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang umaapi sa inyo at sila rin ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi ka ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isa, kahit tinutupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan.
sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man mangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat ahatulan kayo ayon sa kautusan. Nagpapalaya sa inyo. Walang awa na hatulan ng Diyos ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghuhukom. Amen. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ang ganda po natin pag-aaralan ngayon at nangungusap po ang ating Panginoon at ang sinasabi ng ating Diyos sa tagpong ito na huwag tayong magtatangi. Amen. Ang title nga po dito ay Babala laban sa pagtatangi. So, ibig sabihin, hindi po talaga kalugod-lugod sa ating Panginoon na kapag tayo may tinititigan o may favorite, ngunit hindi pala yun ang nais ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang nais ng ating Panginoon ay maging patas tayo. Amen. Sabi nga po dito sa verse 1, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo, ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit at inisikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa harap sa mahirap, tumayo ka na lamang diyan, o kaya sa sahig ka na lamang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Amen. Kita nyo po kahit nung unang panahon at sa panahon ngayon ay hindi pa rin nagkakalayo ang sitwasyon ng mahihirap at mayayaman. Dahil ang kaisipan kasi ng mga tao kapag ang inasikaso ay yung mayaman, kita nyo naman po kapag maraming singsing, kapag maraming alahas, maganda ang damit. So, ibig sabihin, sumasalamin na po yon sa kanyang estado ng pamumuhay na maayos ang pamumuhay, may kaya, mayaman. At ganun din po ang nangyayari sa ngayon kapag nakakita tayo ng may mga katungkulan, mayayaman, mas inaasikaso talaga natin. Amin natin na kumisa nagiging ganun tayo. Dahil napakasarap umamin sa ating Panginoon, napakasarap sabihin na kung minsan talagang nagagawa talaga natin o kadalasan pa nga. Dahil lang kaisipan kasi ng tao kapag inuna natin yung mga mayayaman ay meron tayong mapapala, meron tayong makukuha. Ngunit hindi pala yun ang nais ng ating Panginoon. At ang pagtrato naman dito sa mahirap na madungis at yung kanyang pananamit talaga ay talagang hindi kaaya-ayang tingnan sa mga taong mapagmata, mapanghusga. Dahil ang suot niya ay malinis naman, ngunit puro tahi. Parang talagang luman-luma na at ang aura niya talaga ay mukhang nakakaawa. Kaya ang kaisipan kung minsan natin, sabihin na natin talagang ito ay naranasan talaga natin noon at maging sa ngayon, ang espiritu ng hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, yung mapanghusga. Amen. Dahil iniisip kasi natin kapag tinulungan natin o binigyan natin ng pabor yung mga mayayaman na especially lagi yung pagtingin natin sa kanila, may mapapala nga tayo, pero tandaan po natin, hindi po lahat at hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon ang ganon. Kung minsan nga yung mga tinutulungan mong mayayaman, sila pa yung huhusga sa iyo, sila pa yung magpapahiya sa iyo, kahit na anong gawin mong kabutihan sa kanila, sila pa yung magda-down talaga sa iyo. Ngunit yung mga mahihirap na inaalipusta, sila pa yung mga may mas puso na tumulong. Amen. Naranasan niyo po ba yun? At nakikita naman po natin yan sa ating pamumuhay ngayon at sa noong mga nakaraan ayon sa Biblia. Amen. At danas ko din po yan dito sa Italy na kapag mayaman ang amo,
Una kasi kami mga Pilipino, tinatanong agad namin, mayaman ba yung amo? Kasi pag mayaman ang amo, iba talaga ang kaisipan. Pero yung kung mayaman ang amo at siya ay galing sa mahirap, napakabait, napakabuti at danas po namin yan dito. At napakaganda po hindi kami po mga Pilipino hindi tumingi dito sa Italy, hindi tumitingin sa yaman ng amo. Tumitingin po kami sa puso dahil kapag yung amo ay hindi naman sobrang yaman pero napakabait po talaga. Pero meron din naman po na mababait na among mayayaman dahil sila ay galing sa hirap. Amen. Praise the Lord. At ito po sa verse 5, mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyong mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito? Amen. Ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Tingnan niyo po, napakasarap po pala. Dapat po pala talaga tayong maging proud na tayo mahihirap na ipinanganak. Maging proud na tayo mahihirap na tao. Dahil yun po pala yung pinili ng ating Panginoon. Tandaan po natin na ang mga mahihirap ang pinili ng ating Panginoon upang maging mayaman sa pananampalataya. At kapag tayo naging mayaman sa pananampalataya, ano mangyayari sa atin? Tayo ay yayaman din sa mundong ito. Dahil ang nais ng ating Panginoon ay palagi tayong nagtatagumpay at ang nais ng ating Panginoon na hindi maghirap ang kanyang mga anak. Hindi po masama na ipinanganak tayong mahirap, ngunit kasalanan na po natin kung tayo kukunin ng Diyos na tayo ay mahirap. At ang sabi nga po dito, dumating ang ating Panginoon dito para sa mga mahihirap upang yumaman sa pananampalataya. Nawa'y maunawaan natin ang bagay nito. Ipauunawa sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Dito po sa verse 6, ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Amen. Totoo po yun na ang mga mahihirap, kalimitan ang mga humahatol sa mga taong hindi ganun kayaman, sa mga taong sabihin na natin kumisan ay sip-sip. Dahil ang mga mayayaman, matatalino yan na alam nila kung anong nais mo sa kanila. Kaya ito pa ang pinakamatindi. Ang sabi din po dito na dun po sa verse 7, hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Amen. So ibig sabihin ang ating Panginoong Hesus, ang mga mayayaman talaga ang lumalait sa pangalan ng ating Panginoon, na kapag danas nyo naman kahit ngayon sa panahong ito, kahit dito din po sa Italy, dahil ako din po ay malimit na mag-share ng Word of God sa mga Italianong mayayaman. Kaya nakikinig naman sila, pero maya-maya yan, tatawa na sila na iba na yung sasabihin nila. Na totoo nga na ating Panginoon ay dumating dito para sa mga mahihirap, dahil ang mga mahihirap ay kapag nakarinig ng Word of God, talaga namang lumalakas yung pananampalataya. Sa panghihina ay nagkakaroon ng kaginhawahan. Iba talaga kasi ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kasi ang mga mayayaman kasi meron na sila ng lahat, kaya ang nasa isip nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Nagkakamali po sila at atin pong ipanalangin ang mga taong ganon. Kaya mga kapatid, iwasan po talaga nating magtangi. Huwag tayong tumingin sa itsura ng tao. Tumingin tayo sa puso at kung anong kailangan ng taong yon, at ang kalooban ng Diyos lamang palagi ang maghari nawa sa ating puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa verse 8 po, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusan sa kaharian ng Diyos. Ayon sa kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Yun po pala na kapag ayaw mong gawin sa iyong sarili, huwag mo rin gagawin sa kapwa mo. Ang pinagdiriinan po ng ating Panginoon dito sa tagpong ito ay ang pag-ibig. Dahil kung wala tayong pag-ibig, hindi tayo makakagawa ng kabutihan sa ating kapwa.
Amen. Dahil nga po ang Diyos ay pag-ibig. Kapag wala kang pag-ibig sa puso mo, wala kang totoong Diyos. Na kahit sabihin mo, ang bait mo, nakakagawa ka ng mabuti, ngunit pag nakatalikod at wala nang nakatingin sa iyo na mga tao, na mga kakilala mo, iba na ang ginagawa mo sa ibang tao. Hindi yan tunay na pag-ibig. Ang pagtulong natin, ang ginagawa nating kabutihan ay wag natin palaging ikukwento o okay lang magkwento yung mga tinulungan mo, ngunit kung ikaw na mismo palagi ang nagkukwento, itinataas mo na ang sarili mo at hindi ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Sa verse 9 po, sabi po dito, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala batay sa kautusan. Dapat kayong parusahan ang lumalabag sa isa kahit tinutupad sa iba pang mga kautusan, lumalabag pa rin sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos na nagsasabi, huwag kang mangangalunya, at siya ring nagsasabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat ahatulan kayo ayon sa kautusan nagpapalaya sa inyo. Amen. Kaya po ang lahat po pala ng ating mga kasalanan ay may kaparusahan, may kabayaran. Amen. Pananagutan pala natin lahat ng ating mga ginagawa sa ating Panginoon sa araw ng paghuhukom. Kaya tayo mga Kristiyano, nakakilala na tayo sa ating Panginoon, gawin na natin ang nais ng ating Panginoon na madali lang naman maunawa ng nais ng ating Panginoon. Pumikit ka lamang at manalangin at talagang ibibigay ng Diyos ang nais niyang ilalagay sa ating puso ang nais niya. Kaya wag po natin talagang kalilimutan ang pananalangin upang hindi tayo magkasala o upang hindi tayo magtangi ng mga tao, dahil hindi po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon, dahil parurusahan ng Diyos ang mga taong patuloy na nagkakasala. Amen. At dito po sa verse 13, walang awang hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Amen. Yung pong mga hindi nahabag at kailangan na ng tulong, okay, yung nagmamakaawa na upang tulungan, at kitang-kita naman yung sitwasyon, ngunit may mga tao talaga na hindi mahabag-habag, hindi sarado ang puso nila sa mga bagay na ganito dahil wala ngang pag-ibig. Ulitin ko po sa verse 13, walang awang hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Amen. At dun po sa verse 13 na ito, ituloy ko po. Ito po ang pinakamaganda. Ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghahatol. So, ibig sabihin yung mga mahabagin, maawain at yung mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon ay hindi dapat matakot sa oras ng paghahatol. Ulitin ko po yung verse 13 dahil ito po ay napakaganda. Walang awang hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Naunawaan po natin, walang awang hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. At ito po yung pinakamaganda, ngunit ang maawain o mahabagin ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghuhukom. So, ibig sabihin, wala po pala tayong dapat ikatakot na kapag tayo maawain, mahabagin, dahil yan ay karakter ng ating Panginoon. Dapat ang ating Panginoon ay makita sa ating buhay, makita sa atin ang pag-ibig, dahil kung maawain ka o mahabagin, nasa iyo ang Diyos at ikaw ay may pag-ibig sa iyong kapwa, may pag-ibig sa puso mo. Ang lalabas sa mga bibig mo ay puro kalakasan, puro pag-asa, dahil ang nasasalamin sa iyo, nasasalamin sa atin ang ating Panginoon. Amen. At mga kapatid, nawa may natutunan po tayo sa pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Banal na Espiritu,
Maraming salamat po sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Panginoon, tunay na nangusap ka sa aming puso't isip, Panginoon, na huwag po kaming magtatangi dahil kami ay hahatulan mo, Panginoon. Nakakatakot ang walang awang hatol mo sa amin kapag kami po ay nagkasala dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, tapat kang humatol sa mga tao sa lahat ng aming mga nagawa, Panginoon. Nawa ito'y kalugod-lugod sa iyo at hindi ito ikapahamak namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon sa aming buhay, sa lahat ng mga lalabas sa amin, Panginoon. Labi, Panginoon, nawa ito'y kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag makasakit ng aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipakita namin na ikaw ay Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na bumago sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po muli sa tagpong ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming mga leaders sa Door of Faith Church, Panginoon. Ang lahat ng mga miyembro, Panginoon. Ang lahat ng mga dumaranas ng mga pagsubok, panghihina, spiritual. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po muli sila ng kauhawan sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Tunay na malapit ka nang dumating, Panginoon, sa mundong ito. Nawa matagpuan mo kami, Panginoon, na mainit na naglilingkod sa iyo. Ang aming puso ay walang halong dungis ng karumihan, katulad po ng aming napag-aralan sa pinakahuling bersikulo, Panginoon. Hallelujah. Na hindi po dapat kami matakot. Hindi po dapat kami matakot dahil nagagawa namin ng iyong kalooban, Panginoon. Nawa, Lord, ang lahat ng aming mga nababasa sa Biblia, ito ay maihayag namin sa aming mga kapatiran, mga kapatid, mga kamag-anakan na wala pang ganap na relasyon sa iyo, Panginoon. O kung na bahagian na sila ng iyong mga banal na salita, Panginoon, manahan ka sa kanilang mga puso, mangusap ka na, muling manumbalik, muling isa pamuhay ang iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga senior citizen, sa Door of Faith La Mesa, at sa buong churches, at sa mga taong nanonood ngayon. Ganap na kagalingan sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon. Maging sa mga kabataan na may mga pinagdadaanan, mga bata, mga may karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami nananampalataya na lahat ng mga batang ito ay iyong pinagaling na may tinuturo ka lamang sa kanilang mga magulang na maunawaan nila ang nais mong ihatid, na may aral kang itinuturo, kaya pinapahintulot mo ang mga bagay na nangyayari, ang mga pagsubok, Panginoon. Sa amin po mga Kristiyano, Panginoon, salamat dahil ang tingin namin sa pagsubok ay pagpapala. Dahil napaglalampasan po namin ito kapag kami nagtitiwala sa inyo, at napakaganda yung benepisyo sa amin ng mga pagsubok na ito dahil lalo kaming tumatatag, lalo kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoong Yesus. Ikaw lamang ang pinakamakapangyarihang pangalan ibinigay sa mundong ito. Kaya maraming salamat po muli, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya na lahat ng mga dumaranas ng mga pagsubok ngayon, sa financial man, spiritual, maging sa physical na karamdaman, naniniwala ako at nananampalataya na ito ay inayos mo na. Marcos 11:24. Nasabi mo dito, Panginoon, Marcos 11:24, na kapag kami mananalangin, maniwala kaming natanggap na namin iyon at iyon ay mangyayari nga. Kaya ang lahat ng mga lumabas sa aking labi, pinananampalatayanan ko, Panginoon, na ito ay mangyayari. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Ito po aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang papuri.